Good evening, good evening, good evening, and welcome back sa ating channel. Nandito naman po, Expat Update. Update tayo, mag-update na naman sa mga nakakalap nating mga nangyayari dyan sa Pilipinas. Eto nga, si Congressman Barsaga, pinailan na siya ng ethics complaint. So, ayan, tinatrabaho na siya. Ngayon, pakinggan natin yung kanyang mga saloobin dito o kayang mga sinasabi tungkol sa kanyang complaint about sa ethics complaint. So, ito, maganda siguro anuhan muna natin ng konti. Ayan. Our legal defense depending on what they will throw at us. I mean, wala namang patas dito sa Pilipinas. We already know how the legal system works, and I think that how the ethics committee will handle it is similar to how the legal system works here, which is that those who control more power or more wealth are those who it would likely favor. Yun, nakita naman. Talagang walang kagatol-gatol na talagang wala ng patas dito sa Pilipinas. Wala na talagang patas. Kasi nakita nyo naman, unang-una dyan, itong nangyayari sa Blue Ribbon Committee. Papatigil na nila. Bakit ganun? Kumbaga, pinatakam nyo yung mga tao. Ginalit nyo yung mga tao. Tapos ngayon, ititigil nyo dahil may nasasangkot na ayaw nyo masangkot. Ako po. Problema na naman ito. Sige, tuloy muna. Mamaya tayo magkukomento ng maganda. Paano tatanggapin po yung decision sa inyo? Ha? Paano tatanggapin yung decision sa inyo? Yes, kahit anong decision tatanggapin ko. And hopefully, actually, I'd like to invite all of you inside also para mapanood nyo, para makita ng media kung to see how this will go. Because this is probably one of the first ethics committee complaints here in the House of Representatives of the 20th Congress. So I'd like the people to also see, the general public to also see how the process goes. Bawal po kami na doon. Ba't kayo bawat sa loob? Hindi kasi sa mga ibang committees naman pwede kayo, di ba? During other committee hearings, especially if it's related to the budget, this is a public issue. So I think papayagan naman kayo. Sana po. Or I'll personally request them to allow the media inside para at least maging open at para makita ng mga tao since this is a very trending topic right now and it's an important national issue too. So hopefully the committee chairman will allow the media to go inside. Okay? Sabi na pa sila nag-umpisa. Ha? Sabi na pa sila nag-umpisa. Okay lang ba yun? Okay lang. Medyo na-late lang ng konti. Congress, change topic. Ano po, kamusahin po namin yung nangyari kahapon na protesta? Ano pong update? Very good. Tapos kami mga almost 12 na. So ngayon medyo kulang pa ako sa tulog but it went well. So wala akong masyadong ginawa doon. They just informed me about the conciliation or the mediation that they have a subcommittee for it. And kung pwede ito i-settle outside of the ethics committee, then maybe that might be the option. Pero ako, I wish for the case to proceed. What was your defense? Ano yung defense mo sa mga allegation na sa ethics complaint? Tapos na yung complaint sa akin nung nakarating ako kasi na-late ako ng few minutes. So you won't settle outside the ethics committee? I prefer not to settle because I want to try to have a hearing and to try to make my defense there kasi mas maganda talaga if we can all air our grievances out and to talk about it. Are you ready to face any sanction? For the case against you and for the case you filed against Yes, the for both. for both. Are you ready to face any sanction if ever there will be any? I mean, I'm ready for anything. I fully intend. When it all started, when I fought against Romualdez, I fully intended it. I was fully expecting to die, but like, kung sanctions lang naman, edi, that's much better than dying. Suspension? Matindi talaga to si sanction lang naman yan eh. Mas maganda ba kaysa mamatay sa wala saan. Talagang yung tapang ng batang ito, wilib na ako dito sa batang ito. So, sige, tuloy. Okay with you? Yeah, suspension, removal, imprisonment, like, those are all possible. But that's fine. Correct. But do you think Yeah. they have grounds to do that? Well, they can make grounds, and that's the problem with our legal system here. When you are wealthy and when you have wealthy people backing you,
you have the ability to create your own justice. But you don't think you violated anything from the code of conduct? No? Well, I wouldn't be defending myself in the ethics committee if I do believe that I violated anything there. So you mentioned something about if you can settle na lang the thing with, I think, the other party outside Yes. of the ethics. Ano po, can you elaborate lang? No, they have a subcommittee where they will settle rather than handling the ethics complaint within the committee. But I would prefer not to settle it. And you said that on record during the hearing? No, my hearing was already over by the time I arrived. Okay. But I believe my legal team has stated that for me. So you were not able to speak during the hearing, sir? I wasn't there. I couldn't have spoken. But why were you late, sir? Hmm? Why were you late? We were very busy last night. About, sorry. No, I was just playing games on my computer. Meow. That's why you were late po. And Yes. you weren't able to attend your ethics. Yes. Thank you. Okay, thank you. I would also like to state Chairman Abalos of the Ethics Committee that next time I hope he would allow the media to go inside because for the sake of public transparency, plenty of committee hearings, especially those relating to budgets or national issues or to important policies, they allow the media to go inside so that the general public may be aware of what's happening in our Congress. And I hope that Chairman Kong Abalos's decision. I think it's the rules because it's The Rules it's Committee. the ethics committee, so it's not like a regular Yes. hearing that's live streamed. So it's not Kong Abalos that should decide that. I think it's the isn't Rules it in the Committee. rules? Well, who's in the Rules Committee now? Who's the chairman? Ah, okay, No, okay. it's in the House rules. The House rules. Yes. Ah, yes. Well, then we'll revise the House rules. It was never done in past cases. Yes. Even Kong Arnie Tevez' case and Well, other cases. Well, plenty of things have never been done, and there are plenty of things that must be done that are not done. So, if we see an injustice and we see something that's not correct, then we will try to fix it. So And you will propose amendments yes, to the I will. House rules? I'll propose amendments to the House rules so that we may fix such problems. Even for the Tevez case, he didn't really face the ethics committee since he was removed immediately by a vote of Congress during that time. But hopefully, for any further future ethics committee cases, I believe that's something that the general public has the right to know about, since it is something that exists. It's something that relates to a matter of a representative that they have voted for. So any ethics complaint regarding representatives that they have voted for must be something that they are also given knowledge of. So, yan. Yan yung kanyang kasagutan tungkol sa kanyang complaint about sa ethics complaint. And dito, pupunta naman tayo kay Manong Chavit na may sisiwalat ito si Manong. Ito. Hindi natin siya natin para ayan. Para maganda yung political noise. Former Ilocos Governor, the Kingmaker himself, Chavit Singson. Good morning, Manong Chavit. Good morning, Karen. Manong Chavit, ano po ang mga bago ninyong revelations or insights in relation to what's going on politically sa bansa natin? Marami po, pero ang importante sa lahat, focus muna tayo dahil na-divert lahat. Ang nangyayari po ngayon, diversionary tactic. Is blaming everybody except the President. May testigo na sa mga una. Kay Speaker, may testigo na. Sinisira nila ngayon testigo. They should file a case now kung totoo na wala silang pakialam. Ako, hiningi ko lang, to be a leader, transparency, accountability, honesty, pakita niya na malinis siya, unahin ng Ilocos Norte, then our province, Ilocos Sur. Then, para malaman, nagtataka na ako dahil the Diskaya family nabigyan ng 31 billion within 3 years, the term of President Marcos. Ito lang, 22, 23, 24. 31 billion. At sa Ilocos Norte, meron silang 38 projects. So, para ipakita na malinis sila, Ilocos Norte muna. Dahil ang dami ng sinasabi ng tao doon. May mga ghost projects po ba sa Ilocos Yun ang Norte? sabi, To kaya your knowledge? yung mga ICI, dapat doon na sila pumunta para to give credible to the President.
Kumbaga, tumutulong lang ako. O bakit din nila unahin yun para maniwala tayo kay Presidente? Are you saying na dapat maklear din na walang kinalaman si Congressman Sandro Marcos? Yun nga sinasabi. Yun na nga sinabi ko. Ang project ni Diskaya all over the country is 31 billion ang binigay. 31 billion. Pero meron pong nadiskubre din na kalakaran sa construction dito sa mga contractors na nagpapahiram lang ng lisensya o yung tinatawag nilang royalty. Palagay niyo po ba sa Diskaya na pupunta lahat yan or may royalties din sila? Grabe na nga nangyayari, ghost project na eh. At ito lang panahon ni BBM, 546 billion ang flood control. Half a trillion. Ang napunta kay Diskaya, 31 billion. Paano napunta sa Ilocos Norte? Yun lang, pakita nila na malinis. Kung malinis, bakit sila hindi inuuna yun? Para to give credible to mga sinasabi ni President Marcos. Well, nung nangyari po itong 3 years na malaking pondo na punta sa flood control, ang chairman of the Committee on Appropriations is Congressman Zaldico. Pero hindi pa po siya umuuwi. Palagay niyo po ba uuwi si Congressman Zaldico? At bakit hindi na lang kinancel po yung passport niya para ma-force Yun nga dapat, kinakancel na. Now, nasaan sila ngayon? Nasa labas na. Si Speaker, hindi na makita. Umalis na po ba si Speaker Martin? Nagsabi siya na handa daw siyang humarap sa ICI. Ba't di sumaharap ang ngayon? So, iba na ang sinasabi yung Malacanang ngayon. Alam ko, babanatan uli nila dahil ayaw nilang paalala sa taong bayan. Kaya, ang gusto ko lang malaman, ang mga kababayan, wag tayo po maniwala na dinadivert na, binubudol na lang tayo. Wag na raw flood control. Correct. Iba naman. Lahat ng department meron problema eh. Ayun. Bago ngayon, sinisingit na naman nila yung farm to market road. Dahil mabubuko sila doon sa flood control. Ngayon, parang ang game changer nila yung farm to market road na naman yung kanilang isusulong. Ano ba yan? Hindi na natutuwa ang taong bayan sa mga ito. So, sige, tuloy po. Tapos lahat yan, wala na sila, matapos na. Ngayon, may ebidensya, demanda nila kung totoo sila. Paalala ko lang mga kaibigan, aking mga kababayan. Ngayon, ibig sabihin ko na ito dahil total, babanatan na naman ako ng hindi totoo. Marami silang pera kaya nagagawa lahat. Pero sinasabi ko na, kung may totoo sa mga sinasabi nila, pakukulong ako. Now, paalala ko lang, nung inimbita ako ni Senator Amy Marcos to help BBM to be the Vice President, meron akong plano kung gusto niyo, tawagin niyo lahat ng leaders. And you can ask Senator Amy. I will invite them, Manong, but I will use your name because you're the president of the Mayor's League. Okay, ako. Tinawag, dumating naman lahat. Oh, thank you for coming. But, to help BBM to be the Vice President for his election for Vice President. But Manong Chavez has a plan. Manong, can you explain your plan? Yun lang. Sinabi ko na, to cut the story short, nobody could beat Sara at that time. Ito po yung nasabi nyo na sa amin na pinagsama nyo sila eventually. Pero ang plano, huwag tayo mag-file ng vice kung vice ang gusto mo. Yes. Marami kang banat sa'yo dyan, maalala lahat yung mga record nyo ako. President muna, wala kang makakalaban except Sara. Pag nag-file si Inday Sara, you have to slide down. I have the leverage to talk to Sara to be your ikaw vice president, protected ka na. Pero nung Manong Chavez, nung tumakbo po si President Bongbong Marcos noong 2022, sinabi niyo rin later on na hindi malinaw kung na-clear na ba niya ang connection niya sa kay Janet Napoles. Bakit niyo po nasabi ito? Hindi, nandito nga eh. Wala. Kaya, nung when I po decided to help them. Yeah, what was the connection you were talking about with respect to Janet Napoles? Well,
when I decided to help them, akala ko lilinisin na yung pangalan ng tatay nila. Para maalala lang ating kababayan, gusto ko lang ipaalala, dahil siguradong babanatan na naman ako, might as well. Dapat lilinisin ang pangalan ng tatay nila. And you're Nakakahiya showing po to ito. us This this is record. Guinness World Record gives Guinness Ferdinand Book of Marcos Record. Sr. Ano po, nakalagay dito, a title for the greatest The robbery greatest of a robbery of government. government. Nakakaya po ito. Kaya akala ko lilinisin na nila. At wag natin kalimutan, naging senador din si BBM, the same, hindi nagbago. He was na-demanda rin ng plunder. Plunder. Raps, Ito po yung, fine. so this is what you were talking about, na hindi niya pa na-clear niya yung connection niya with Napoles. And this was Napoles. back in 2016, nagkaroon ng plunder charges Yes. against Si then Napoles, Senator Bongbong Marcos. si Napoles nakulong na. Si Bongbong wala pa. Ano po nangyari sa kaso na to? Hindi ko din maalala kung nagkaroon ng plunder against Yes. Senator Bongbong Marcos. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. He uses fake organization para mapadala yung 205 million pork barrel. Ano Paalala ko lang to mga kababayan na hindi na nagbago si BBM. Akala ko lilinisin yung pangalan tatay nila. Hindi, mas malaki pang ginawa. This is the biggest scam. Ghost project na eh. Now, salita, ganito, blaming everybody. Kung wala siyang pakialam, demanda niya yung nandun na. Demanda, subukan niya demanda yung pinsan niya. Damay siya. Kaya ayaw galawin. Sa palagay niyo po ba, hindi ever mapapatawag si Speaker Martin sa I ICI? don't think so. Kung sincere sila, patawag nila, pakita nila. Bago nila ako banatan ulit. Palagay niyo po ba, gagawa ng paraan para maibalik dito si Congressman Zaldico? Aabot ba tayo sa punto na makakancel po yung passport niya pag hindi siya kusang bumalik? Dalawang bagay yan. Pinagtago na nila. Kung mahuli man, sasabihin nila sila hero. Pero yun nga eh. Sinasabi siya naglabas dahil may maglalabas na dahil talagang hindi na mapigil. Hindi na mapigil that time. So binensyon niya, flood control, bahiya kayo. Nakalimutan niya kasama. Kasama siya dahil eto, record. Ang flood control, mga kababayan, 546 billion. Half a trillion ng flood control sa panahon lang ni BBM. Ang Ilocos Norte, 10 billion ang flood control nila. Ang napunta kay Diskaya sa Ilocos Norte, 2.7 billion. Yung bagong mayor nila na dapat hindi maging mayor dahil konsel pa lang, contractor na. Pinilit maging mayor, maski na dapat disqualified dahil contractor, meron na project, 6 billion 500 project niya. Bakit paborito nila itong contractor na ito at si Diskaya? Yun lang gusto kong maklear para maniwala tayo sa kanila. Bakit po hindi niyo ito ibigay sa Blue Ribbon Committee or sa ICI para po maimbestigahan? Sinabi ko, ICI, wag na kayo lumayo, punta kayo sa Ilocos Norte, then Ilocos Sur, kami lahat imbestigahan nyo. Can you confidently Nagagalit say... sila pag sinabi kong Ilocos Norte. Sa Senate, binensyon lahat yung mga probinsya. Number 30 ang Ilocos Norte. Sila Diskaya, binensyon lahat. 29, 31, 22, 33, wala yung number 30. May nalampasan kayo, sabi sa Senate, hinanap. Wala. Meron pala. Ilocos Norte. Tapos, nagsara na, wala na. Are you saying meron pong effort to cover up when it Yes. comes to Yeah, aliwanag. evidence that Very was clear. the President? Sa Senate, Napakaliwanag. binasa lahat ng probinsya except Ilocos Norte. But your son, you have a son po na nasa Congress. din. Yes. Yeah, sa Ilocos. Can you confidently say na sa son niyo po, sa district niya, walang mga flood control, walang involvement din yung sarili niyo pong anak? Binaimbestiga ko nga.
ang aming lalawigan, pinimbestiga ko, wala kami flood control. Okay. Maski hindi flood control, imbestigahin nila. We are transparent. Wala kami tinatago. So sa 24 senators po ngayon, sino-sino po sa tingin ninyo ang may kinalaman sa mga flood control and infrastructure corruption? Yun nga ang nangyayari ngayon. Pinag-aaway-aaway ng mga senador, mga congressman, ilalaglag lahat ng mga kasama niya just to save himself. Ang ginagawa ng Malacanang ngayon, diversionary tactic, mga kababayan. Huwag tayo pabudol. Correct. By the time matapos lahat yung pinagagawa nila na iba-iba na naman, wala na sila. Tatakbo na lang. Focus tayo. May testigo na eh. Demanda nila. Nandiyan na eh. Pero meron na po mga recommendation on cases to be filed. So this would be up to the ombudsman. And ngayon po, kaka-appoint lang ni former DOJ Secretary Boying Remulla as the new ombudsman. Naniniwala po ba kayo na magkakaroon ng mga kaso na padating? Kasi bago siya umupo, sinabi na niya, umunahin niya si Duterte. So may purpose na sila. Sinabi po ba niya yun na Sinabi unahin niya. niya si Duterte? Babalikan niya ang mga kaso ni Duterte. Yun ang unang agenda nila. So, linagay doon para ano sa mga para may debate na naman ang hindi mausay si Marcos, si Duterte masama. Mas masama na si Duterte. Ito lang term ni BBM. May nagsabi na kay si Speaker, nadala ang pera doon, nadala sa tabi ng Malacanang, huminto na. Wag na lahat. Kung sincere sila para maniwala ang taong bayan, demanda nila. Si Saldico, demanda nila. Martin Romales, may testigo eh. Hindi po ba kayo naniniwala na fa-filean sila ni Ombudsman Boying Remulla ng mga kaso like si Speaker at si Congressman Zaldico? I dare them to do. Tanggal siya. Palagay niyo tatanggalin po siya pag ginawa niya. Dahil ang appointment niya is 7 years. Opo. Only a revolutionary government could remove them. Pero palagay niyo, hindi po ba magrereklamo ang mga tao pag walang na-file na politiko? Parang yun na ang sinisigaw ng mga tao ngayon. Ayaw na nila ng yung sinasabing maliliit na isda. Naghahanap na sila ng mga politiko that will be accountable. Nandiyan na nga, sinabi na nga. Si Speaker lahat, nagpunta na, may mga testigo na. Si Speaker, sabi ko, ba't di nila demanda? Pinaalis muna. Tapos iba na binibintangan ngayon. Ako, binibintangan ngayon na naman. Kalkalin nila ako, sinasabi ko na, kung meron totoo, pakukulong ako. Ano po ba yung binibintang sa inyo ngayon? Ang dami. Gawa-gawa lang nila. Well, bilang kingmaker, kung sakali man, sino ang 3 tao na susuportahan niyo po sa 2028 elections? But before you answer this question, we'll have to take a short break. At the Forefront, we'll be right back. Ayan. At hindi na natin tatapusin yung mga videong ito. Dapat na yung malaman natin yung mga ganong senaryo na ayun, yung mga gagawin na naman nila nito pagkatapos ma-break itong mag-break. Ano lang, sumayat. Malamang to, pagkatapos ng break ng Senado, ito na ipupush nila. Tatapusin na nila ang Blue Ribbon. Ipupush na nila itong kanilang agenda na yung Farm to Market Road. Kasi malamang baka wala silang ganung project. Kaya doon sila iiwas. Doon nila ipapasok ngayon to. So, ang isa sa mga nakikita nga natin dito, yung pagda-divert nila, yung unang-una dyan, mga congressman, wala yatang mapapanagot. Tapos, nakita naman natin, yung mga karamihan dyan sa mga congressman na yan, hindi lang basta congressman, contractor pa. Yan ang malupit dito. Kasi yan talaga ang gagahasa ng mga budget natin dahil sila mismo kumita na nga sa contractor, kumita na bilang contractor, no?
Tapos kikita pa doon sa budget, sa mga insertion, sa mga amyenda nila, kung tawagin nila, insertions. So, may kickback pa sa kanila pa. Tapos hindi pa dadaan sa mga LGUs natin. May mga binabypass para hindi makapagbayad ng tax. So, grabe na to. Talagang yung pagkakagawa nitong gobyerno na natin, sindikato talaga, sindikato. Talagang pinapatakbo na tayo ng sindikato. Na ang sindikato nasa loob. Yung mga sindikato noon, sa panahon ni PRRD, talagang natakot sila. Nasa gobyerno ka man, or private kang sindikato, talagang matatakot ka. Dahil mayroong banta. Talagang tututukan ka. Ngayon, harap-harapan na po tayong niluloko. Binudol na nga tayo sa pagkakapwesto sa kanya. Lahat ng klaseng pambubudol na gawa na sa atin, tapos ganito pa ang gagawin. Di ba, sana kung nabudol tayo, okay. Nabudol na nga tayo. Pero sana naman, hindi naman ganito na grabe ginahasa nila ng gusto yung ating kabandang bayan. Lalong-lalo na ito, tong tao na ito. Grabe tong taong ito. Kaya yan ang mga dapat yan. Para maging transparent tayo lahat. Eh, syempre, unahin natin, Ilocos Norte, Ilocos Sur. Oh, La Union. Oh, diyan naman si Ortega. Pababa. Hanggang mga kapunta tayo Mindanao, Tacloban. Lalo na Tacloban na ito. Ito. Samar, Leyte, lahat, imbestigahan. Para naman, fair. Itong ICI na ito, walang kakwenta-kwenta ito. Kaya, hindi natin talaga matanggal yung galit ng taong bayan. Isa pang magandang dito, isang magandang katanungan ngayon na gusto kong i-push. Ano kaya kung magsama to si Barzaga at kasi si Chavit Singson? Ano kaya mangyayari? Kasi itong congressman na to lumalaban sa PBBM government. Hindi sa government tayo sa PBBM administration. Huwag sa government kasi nasa gobyerno siya. Kasi wala naman tayong balak pabagsakin ang gobyerno. Ang may gusto lang yan, yung mga makakaliwang grupo, mga NPA, ngayon, yan ang may gustong magpabagsak ng gobyerno. Pero tayo, hindi gobyerno yung kalaban natin. Ang kalaban natin dito, yung mga tao sa gobyerno na ginagawa na tayong gago, ginagawa na tayong tanga. Kaya hindi natin talaga masisi yung ating mga kababayan na talagang lumabas ng kalsada para, syempre wala na sila mapuntahan. Totoo yan. Nilason na nila yung legislative. Dati ng bulok to, lalo-lalo na yan sa dyan sa lower house. Itong dito sa Senado, nabubulok na rin. Buti na lang, alhamdulillah, nandyan ang Marcoleta. Nandyan ang Senator Rodante Marcoleta na nagpabago ng daan dyan sa Senado. Naway, mayroon pang sumuporta na kasama niya. Kasi nga, kung mag-isa lang siya, nakita naman natin kung paano siya, pero hindi nila kaya sa argumento. Hindi nila kaya. Kaya nga, yung isa, sabihin na natin, wag na nating patumpik-tumpik pa. Si Senator Lacson, kaya nagbitaw. Hindi na niya kaya. Pangalawa, itong si School Bukol, wala. Hindi nila kaya si Senator Marcoleta kung argumento lang ang pag-uusapan. Dahil bakit? Naaayon sa batas. Naaayon sa konstitusyon. Naaayon sa rules. Yan yung kanyang mga argumento. Kaya, paano mo kakayanin yan? Abogado, nasa loob. Yun yung kanya. Yun yung specialty niya. Constitution, rules, law. Yan ang kanya batas. Abogado
Ay, ano, asa tayo doon sa dating PNP chief na magaling daw mag-imbestiga. Ni hindi nga mapangalanan yung mga iniimbestigahan niya. Asa na yung 67 na pinagyayabang niyang ano, yung pinagyayabang niyang 67 na mga congressman. Hindi nga niya mabanggit yung pangalan ni Saldico. Ani Martin Romualdez. Ngayon, nilink ngayon. Isa sa mga dahilan ng pagre-resign niya. At saka isa pa, baka maungkat yung magandang Senate building dyan. Isa lang ang tanong ko. Isa lang ang tanong natin dito. Doon sa Senate building na pinagawa daw ni para sa kanilang magandang, hindi ko alam kung magkanong worth yun. Narinig ko na yun pero hindi ko alam lang yung worth. Hindi ko lang pero alam ko na matagal na nating alam yun. Yung Senate building. Tanong lang, sino dito, magkakalinawan tayo dito. Ang tatanungin lang natin kung sino ang contractor nun. Ngayon, pag nalaman natin yung contractor yan, malalabas na naman yung lahat ng mga kunyan. Baho niyan. Ang masama niyan, baka diskaya. Tapos sasabihin niya, hindi niya kilala yung mga diskaya. Hindi natin alam ha. Dapat maimbestigahan yun ng mga yung mga kasama natin dito. Dahil hindi tayo investigative journalist. Lang tayo, reaction lang tayo. Taga-react lang tayo. So hanggang dito na lang at medyo lumalalim na ang ating Kaya isa sa mga magandang natin dito. Ito, magsama-sama na sila. Kiko Barsaga, saka itong si Chavit Singson. Alam niyo ang isang problema ng mga lumalaban sa atin dyan sa mga protesters natin. Unang-una dyan maski tubig, wala silang tubig. Wala naman tayong kakayanan. Hindi naman tayo taga-riyan. Kahit man lang tubig lang. Kasi, siyempre sa nagpo-protesta yan hindi naman pwede magprotesta lang, hindi ka nagsasalita. Kailangan mo magsalita. Siyempre pag nagsasalita ka, madidehydrate ka. Kasama diyan yung init ng panahon. Tapos yung lakad ka ng lakad. Tapos daldal ka ng daldal. Maubos ang tubig mo, ma-dehydrate ka talaga. Maski man lang tubig. Kung may kakayanan lang tayo. Yung mga may kakayanan dyan, na ayaw na sa korupsyon, sumama kayo. Kung wala kayong kakayanan na dahil sa kalusugan or something, may konti kayo dyan. Pwede yan pabahagi. Kahit man lang pangkain, pang tubig man lang. Kung nandyan lang siguro tayo at mayroon tayong ngayon wala tayo kaya wala tayong maitulong kung meron lang siguro. Kahit sa maliit na bagay. Maibsan lang yung pagkauhaw ng ating mga lumalaban. Wala So hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyong panonood at sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel. Andyan lang po ang subscribe button at pakiclick na rin yung notification bell para lagi tayong updated sa ating mga video. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Syukran.